So, base sa trailer kasi meron kayong love scene na dalawa. Kumusta yun? First time nyo bang may ganong klaseng love scene or ano? Fun ka. Yes, first time namin to. First time po namin to kasi nakikita naman yun din po siguro sa mga stories namin na talagang magkaibigan kami. And ayun, okay naman yung mga love scene. Noong una nagkahiyaan po kami kasi ngayon nga po first time po namin. And also, naka-work ko na rin naman yung mga ate niya. Kaya medyo kami naman, okay naman kami, but kami make-up. Yeah, we're good. Dagdag ko lang. Ito kasi si Ate Robs, ate-ate ko talaga siya. Kahit di ba? So, parang nung una medyo nailang ako, pero binaramdam niya naman na yung comfort sa akin. So, ayun, nagtulungan din kami pareho, and yeah, nag-enjoy kami. Enjoy kami. Enjoy kayo. So, paano kung sa personal may ganyan sa inyo? Game ba kayo? With Ate Rob po ba? Or kahit sa iba? In general. For now, siguro hindi po. Kasi ayoko muna malik kahit kanino. Ayoko muna ng ganung relationship. Pero, I'm not closing my door for that. Sa akin, hindi ko sure. Kasi, may mga nanliligaw naman ng mga ibang, like, before sa akin, nanliligaw sa akin ng mga babae, mga lesbian talaga. Pero, hindi po ako ready sa ganung relationship. Pero, sa naman, when it comes to work naman po, wala naman po sa akin ilangan yun. As long as lalo na sobrang close friend ko sila, Micaela. Pero ano naging preparation nyo sa scene na yun? May preparation ba kayo? Wala naman po. Wala naman po kami naging kasi so nagsasabay po kami. Sabay kami maligo talaga. Sabay kami maligo. So ganun talaga yung kapagiging comfortable namin sa isa't isa. So sa kayo mas nahirapan sa eksena na kapwa babae o sa eksena na sa kapwa lalaki? Sa lalaki. From my dito po kasi sa film, parang mas focus yung sa amin ni Ate Rob. So, mas ako, siya lang yung the airing scene ko. Pero, ayun, I can say na, mas madali po talaga kapag babae. Kasi iba yun nga po, pagiging komportable. Alam yung limitations. So, parang nagpo-protektahan kami pareho. Ikaw lang. Yes, same lang po. Ayun, pagdating kasi sa kapwa babae, alam po namin kung ano yung limitations namin sa isa't isa. And ayun, wala po kaming ilangan. Compare kasi sa guy, syempre kahit pa paano may limit ka. May dapat na, ito, bawal to, ganyan. Pero, naman po, wala naman po sa akin problema. Ang lang po sa akin, sobrang mas komportable lang po pag babae yung nakakalapsin ko. Also, share ko lang, nung tinanong ako ni Direk about my limitations, kasi nagdadagdag ako ng limitations ko. So, nung sabi sa akin, nung pinaalam sa akin yung sa mga limitations, sabi ko, okay lang basta si Ate Rob. Basta si Ate Rob, okay lang. Pero kapag sa iba, dun po medyo nag-aalangan ako. Kasi alam ko, aalagaan ako ni Ate. Yeah. Tapos, di ba merong show sa web, parang ganon? Nasubukan nyo ba yun sa Tumboy, lalo ng pandemic? Kung baga, sa mga mahal nyo sa buhay, sa boyfriend, sa jowa, nasubukan nyo ba yun dati? Ako hindi po talaga. Hindi ko po talaga siya na-experience. And mahirap po pala, no? Mahirap. Lalo na kapag alam mo yung yung ginawa nung akin, si Ella. Ella po ang pangalan ko doon. So, parang sa kanya, kaya siya nagganon dahil kailangan niyang kumita. So, sobrang salute ako sa mga tao na, alam mo, gagawin talaga nila lahat para mabuhay sila, mabuhay yung pamilya nila. And ayun, dagdag ko lang din po, parang nakakailang din kasi parang wala ka namang kinakausap sa camera tapos maghuhubad ka, kailangan ma-imagine mo na nandun ka sa sitwasyon na meron kang talagang kausap sa PC tapos habang naghuhubad ka. So nakakailang pero okay naman, nagawa naman po namin. Noong una, nagkakailangan tapos nagtatawanan kami. Pero okay naman so far.
Okay, thank you. Thank you po. Thank you, Sir Roldan. Now, let's hear from June Nardo of Marites University. How far did you go dun sa inyong mga eksena, yung mga daring scenes nyo doon sa movie? Ano, how far? Na talagang yung mga nanonood ng Viva kasi talagang ma-arouse, ma-impress. Like what I said po kanina, Lalo, pumayag talaga ako. kilala mo Sabi yan, ko, diba? basta si Ate Rob, game ako. So wala. May mga nagawa ako dito sa films na hindi ko talaga pinayagan before. So, ayun, abangan natin. Yes, And ganun. also, may mga magagandang eksena kami dito. Kasi, like, yan, nakikita nyo naman sa may poster. Parang may mga something kami sa katawan. So, nag-create kami ng iba para nilaro namin yung ano namin dito, yung mga love scene namin. Kaya sana abangan po nyo. Napanood din ba kayo ng mga contents na, yung adult contents na ng mga babae, nakapanood kayo bago nyo ginawa itong movie? Did you watch? Hindi naman po. Opo. Kasi ano naman din po, sa mga nagawa ko naman po mga previous films, may mga First time mo to? Yung ganitong... Yung GL po, hindi po. Hindi. May mga nagawa naman po. Yun nga po yung ano po, naka-work ko po yung ate niya. Si Sino ate? Angela Moreno po. Si Angela. Siya po ang pinaka-first na, first na naging ka-GL ko. Yung excellent po. Kapatid? So far, may mga natutunan naman po ako sa mga previous na GL ko. No, so parang ano lang, to walk in the park, ganun. Parang simple. Opo, Maning-mani na hindi naman po. Parang nadadagdagan lang naman din po yung mga knowledge ko about sa GL. Ganun po. Ikaw, Micaela, first time to, ganito. Hindi po. May nagawa na po ako before sa kasama ko po dun si Win Carillo. Nakalimutan ko na. Tsaka yung sa before po, nung last film po ng Viva Max, yung Bed Spacer with Christine Bermas. So, ito parang pangatlo ko na po. Yun. So, hindi na rin naman po bago sa akin. And mas komportable. Pati lalaki, nakakaroon na rin kayo ng love scene sa lalaki. Opo. Which do you prefer? Ano mas gusto mo? Babae, lalaki? Babae. Babae talaga. Okay, thank you and good luck. Thank So, you. may additional question na si Roldan. Hindi na? This is our first time pala, second dalawa. First time yung dalawa together. First time po namin together ni Mika. Thank you, Sir June. Welcome, okay. Let's hear from Matt Cesara of La Cuchara Lovers. Hello, good afternoon. Kanina kasi nabanggit niya na yun nga, mas gusto niyo yung GL. Sino pa kaya yung gusto niyong makapartner sa isang GL movie sa mga list ng BMX stars? Syempre ako dahil nakapartner ko na silang halos makukumpleto ko na yung Ras Sisters. Si Stephanie na lang. Yeah, si Stephanie na lang. Actually. Hindi ko masagot mga ate ko eh. So hindi ko pa nakakaano si Angeli. Kasi si Ate Rob, naka-work ko na, GL. Ayun si Angeli, di ko pa siya nakaka-work ng Meron GL. lang sa Virgin Forest, pero hindi tayo. Sa Virgin Forest, nakasama ko siya, pero wala kaming eksena together. So ayan, gusto ko si Angeli. Angeli. Wala na sa Kasi nag-usap na. Parang hindi nyo gusto nyo may gano'n. Gusto nyo maging level ni Angel. Hindi naman po masama mangarap. So kung papalarin naman, why not? Ayun. Ikaw, ano bro? Gusto nyo tumawid. Ayos naman po. Actually, naging din po ako, naging cast din po ako ng Black Rider. Yeah, kasama ko po dito nun si Ate Kat, si Miss Katrina Halili. Kami po yung sa Assassin. Sidekick. Apo. Second question ko, di ba nakatrabaho niyo na isa't isa sa araw-araw? Kamusta si Matt Francisco ulit ka-eksena naman dito sa Kaulayan?
Okay. Ako si Kuya Matt, nakatrabaho na siya sa Araro and then sa Phenomena Bed Spacer. So dito kasi wala kaming eksena ni Matt. Ang eksena lang namin parang, ano yan? Iringan? Iringan lang kami dito. So, ayun, nakakatuwa lang kasi behind the scenes naman is, ano naman, parang close naman kami. Ayun po. Ayun, sa akin, third time. Yeah, same kami ni Mika. Third time namin naka-work si Matt. Matt is a good friend talaga. Lalo na on and off cam, sobrang good ni Matt sa pagdating sa mga eksena and syempre sa pagiging niya, kuya. Sorry Matt, naging kuya ka na. Ayan, and ayun, sobrang caring niya at maalaga siya pagdating sa set. Thank you so much, Enterprise. Thank you. Thank you, Matt. Now, let's give the floor to Erwin Nagawa of Anong Ganap. Hello, congrats sa new movie. So, ngayon na bigyan niyo na ng role yung parang trabaho na gano'n. So, ang realization niyo sa mga gumagawa ng gano'n na sa harap ng mga pleasure hub worker? Ayan, for me, mga masasabi ko lang naman pagdating sa mga ganong work. Hindi naman natin kasi masisisi yung mga ibang tao kung yun talaga yung way nila, kung paano sila kumita. No judgment, sabi nga nila. And, syempre, ayoko rin naman din i-advise to sa mga ibang, lalo na mga kabataan natin, na hanggat maaari, wag nilang gawin yun. Kung may ibang paraan na kaya nilang magtrabaho, kahit sabihin natin mga crew, ganyan, wala naman problema. Basta, alam nila sa sarili nila na hindi sila mapupunta doon sa ganung eksena. Pero yun nga, sabi ko nga, nasa tao din yan. Pero wala naman nga tayong judgment for that. Ako naman po, hindi naman po ako against and hindi naman po ako sang-ayon din. So, pero kung personal po kasi, hindi ko siya magagawa. Pero kapag sa ibang tao, parang buhay nila yan, wala naman ako magagawa. Hindi naman nila ako tinatapakan. So, okay lang po sa akin na go do you. So, last question. Anong feeling niyo parang lumalakas na yung GL market, di ba? So, parang pumapan din na sa BL. So, anong feeling niyo sa mga? Love! Yes! Sana mas marami pa. And, yeah, mahal na mahal ko yung mga girls. Kaya, mabuhay yung mga babae. Bahala din, guys. Charot! Yeah, ako din. Siyempre, sobrang happy ako na nagiging successful unti-unti ang GL. Lalo na, siyempre, Viva, of course. Thank you so much, Viva. And nabibigyan ng mas yung babae ng highlight, kumbaga, ayun. So, nakakatuwa and sobrang nakaka-proud. Syempre, kasi isa din ako sa tawag ito, girl na ito nga, unti natin na kukuha. Ayun. Thank you. Thank you so much. Happy Pride! Yes! Diba? Ako po, first time mag-GL, nakasali. Char lang. Thanks, Erwin. Now, let's hear from Jojo Panaligan of Rider PH. Thank you. Nakaka-relate ba kayo sa kagipitan ng characters nyo dun sa movie? In that, sa totoong buhay, nagipit kayo and then kailangan yung gumawa ng hindi naman siguro ganyan, pero ng drastic na bagay or something that you didn't think you do but you did. Rob? Sa akin, yes. Dumating ako sa punto nung nagipit din ako. Syempre, kahit naman sa atin may dumarating talaga sa punto ng buhay natin na nagigipit tayo. So, ako, ginawa ko noon, halos na ako noon, ibinibenta ko na yung mga gamit ko. You mean pera? Financially ka nagipit? Binibenta ko talaga yung mga gamit ko na sobrang pinapahalagaan ko. Na alam mo yun, ano ba yan? Mabibenta ko yung pinakamahalaga. Ang hirap mag-let go, lalo na kapag sobrang importante yung bagay na yun. So, ayun po.
Kaya na. Ako rin naman po nagigipit ako kaya ako nag-Viva Max. Joke lang, nag-Viva Max ako kasi gusto ko lang. Pero pero hindi naman po umabot sa point na ibebenta ko yung katawan ko, yung kaluluwa ko. Tama. Hanggang Viva Max lang ako. Happy naman po ako sa ginagawa ko. And ayun, sana makatawid. Para, yan. And ayun, dagdag ko lang, sabi ko nga kanina na, kung may ibang paraan naman para mag-work, maghanap ng ibang paraan para, alam mo yun, na hindi dumarating sa punto na kailangan mo nang ibenta yung katawan mo. Pero yun nga, sinabi ko nga kanina, ulitin ko ulit, na wala naman tayong magagawa kung yun yung way talaga nila. And no judgment for that. Ayun po. Thanks. Second question ko, kanina, sinabi nyo na wala kayong, you don't judge people who engage in ganitong work, if it's work, ano. But what do you think na sa media lately, talagang dumadalas na yung pag-feature sa mga online sex worker, ini-interview na din, ginagawan pa ng feature article. I ask that kasi as we do that, nagiging nanonormalize yung ganung trabaho. But at the same time, karapatan din naman nila magsalita and talk about themselves. What are your thoughts on that? Na lumalabas na sila sa media. Minsan kasi ang hirap magbigay ng magandang opinion kasi hindi mo alam kung yung sasabihin mo is makaka-apekto ba ng masama sa kanila or makakabuti. Wala naman problema kung yun yung way nila ng way nila kung paano sila kumita, pero I suggest na hindi dapat na masyadong i-feature yung mga ganong bagay kasi lalo na yung mga batang paparating sa atin, mga lumalaking mga bata, baka isipin nila, ay okay lang pala na ganyan yung trabaho natin kahit di tayo magtapos ng pag-aaral. So, ayun, medyo 50-50 ako dun sa ganong klaseng nila. Pero yung trabaho itself, you don't judge it. Yeah, para lang maliwanag. Wala naman kasi wala tayong magagawa sa tao. Nasa tao talaga kasi yan. Tama. So, ayun po. Kaya lang. Feel ko di tayo pareho ng opinion. Well, ako kasi, ako okay lang sa akin kahit na ganun. Kasi nalalaman natin yung storya kung bakit nila ginagawa yon. And at the same time, may i-inspire tayo na mas gawin pa natin gumawa tayo ng mabuting trabaho. Like, para, alam mo yun, makikita mo sa kanila na, ay, ganyan pala aabot. Abot pala sa point na ganito. So, gagawa ka na ng way para hindi ka umabot sa point na ganito. Kapag nalaman mo yung storya nila, na-inspire ka na magtrabaho talaga ng maigi, ng maayos. And, yeah, parang, sa kanila naman na yun kung pumayag naman sila magpa-interview din, rights naman nila. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Micaela, na yung mga kapatid mo din, Viva Max artist, talents? Yes, 3 po kami sa... So how does that feel in the family na 3 kayong nag-Viva Max? Fun! Kasi nag-share kami ng mga thoughts about Love the fun, mga binabox. Joke lang, hindi kami nababox. Nag-share kami ng thoughts like, kamusta katrabaho si ganto ganyan. So, ate, nakatrabaho mo na ba si ganto? Kamusta siya? Ano yung mga ganto ganyan? So, at least, nalalaman namin sa isa't isa kung ano yung e-expect namin. So, you're the youngest? Ako po youngest, 21. Si eldest po is Angela Morena, and then Stephanie Raz, Micaela Raz. Si Angela kasi sumunod siya kay tita ko, Lara Morena. Kaya Morena yung affiliate niya, screen name niya. Pero ang real name is Angela. Apo. Morena lang. Kasi Morena naman din. Finally, ano ang magandang aral na pwedeng makuha kahit na ba Viva Max movie ito? Kasi 'di ba, sexy ang movie. It's all about women empowerment, that you make choices according sa gusto nyo. Ano naman yung redeeming value or redeeming lesson? Especially feature nyo yung online sex work. Dito po sa Kaulaya, parang hindi lang naman po siya about sa sexy, about siya sa friendship, relationship, ng magjowa. Tama. So marami po talaga siyang marami kang matututunan kung kailan
kung hanggang kailan ka talaga mag-hold on or kung hanggang kailan ka magle-let go sa isang tao. And ano naman po, dagdag ko lang, regarding naman din nga sa istorya nito is yun nga po yung work namin, pumasok na po kami sa ganong klaseng trabaho. Dapat, tawag dito, maghanap pa rin tayo ng ibang pwede nating, ulitin ko lang din po, ibang, as much as possible, maghanap pa rin tayo ng maayos na work. And huwag tayo magpapa-influensya sa, sa ibang tao or kahit sabihin natin kaibigan natin. Kasi kahit pa paano naman, di ba? Kung talagang mahal ka ng kaibigan mo, hindi ka ililihis sa ganyang klaseng trabaho. May pahabol pala ako. Yung mga releases kasi na binibigay sa amin ng Viva, talagang nakalagay doon available yung Viva Max sa Guam, sa ganyan, sa ang daming bansa. May nag-reach out ba sa inyong OFW or even foreigner? Yeah. And do they send you gifts or may nagtatangkabang manligaw? Yes po, hindi naman po siguro kami magpapa-impok. Nakaka-receive po kami ng mga indecent proposals. Yeah. Lalo na kasi sa line of work po namin, ganyan. Pero syempre, kami po, hinahandle po namin ng maayos yung sitwasyon kung paano namin na hindi magiging pangit yung tingin sa amin or magiging maganda, ganyan, or bastusin. Kaya ang ginagawa lang po namin minsan is, ako ang ginagawa ko is hindi ko na lang din minsan pinapansin. Okay lang na sabihan ako ng masungit, pero ayoko na dumating ako sa punto na ayun, ganyan na nga yung trabaho mo, tapos papatol ka pa sa ganun, di ba? OFW ba or foreigner? Yung mga iba pong mga foreigner, ganyan. Anong nationality? Hindi ko po. Di mo na inalam? Di mo na inalam? Hindi mo na rin po inalam. Ayun po. Micaela. Ako naman po, same lang din, meron talaga natatanggap. Hindi naman din po may iwasan yan. And parang na-expect ko na rin po. Kasi alam mo na, ganyan yung mga lalaki talaga. Joke lang. Pero ayun, parang parang aping-api sa akin yung mga lalaki. Hindi, very joke lang po. Siyempre, i-handle talaga yun ng maayos. Ang naiinis lang po talaga ako kapag porque alam nilang Viva Max, parang okay lang sa kanila na bastusin kami. Ayun yung ayoko. Yun yung parang off na talaga sa akin. So, parang mag-ingat na lang din po sa mga sinasabi kasi tao lang din naman kami, may pakiramdam din naman kami. Pero as a rule, kapag ba in-offer, kahit hindi ka Viva Max talent, pag in-offeran ka ba ng regalo na alam mong may in-expect na kapalit, hindi mo dapat tanggapin. Kasi may iba tinatanggap pa din thinking na hindi ko naman hiningi yan at saka hindi ko naman ibibigay yung gusto nila. What are your thoughts, Rob? Sige, Rob muna. Thank you. Sorry. Kung ako naman, kung ramdam ko na may gusto siya in return, parang iwas na ako. Hindi mo natatanggapin? Hindi ko natatanggapin. Kasi parang guilt trip pa yun eh. So, wag na lang. Tsaka parang mo lang din pinaasa, binigyan mo ng hope yung guy na wala naman pala, bakit mo tinanggap? Diba? So, nakakaawa din sa side nila. Ganun. Salamat. Thank you. Thank you.